Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po naman, Amo. Pakibati muna mga kapatid natin. Mga kapatid, kaya nating apakan, kaya nating talunin ang kasamaan. Ito ay pinapaabot ng ating banal na pagbasa. Pakumbabang hilingin ang kapatawaran ng Diyos Ama, lalong-lalo na sa mga pagkakataong tinalo tayo at nagpatalo tayo sa tukso.
Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay. At puspusin mo po ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon pa man sa aming mga ninuno at mga magulang. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinalagang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayoy matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isa-isay. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mabusog na ang 5,000 lalaki, pinalulan ni Jesus sa daong ang kanyang mga alagad at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo sa may Betsaida. Samantalang pinayayaon niya ang mga tao. Pagkatapos, nagtungo siya sa bundok upang manalangin. Nang gabi na, ang daong ay nasa laot ng dagat, samantalang siya ay nag-iisa sa lupa. Nang makita niyang nahihirapan ang mga alagad sa paggaod, sapagkat pasulangat sila sa hangin, noon ay mag-iikaapat ng pagtatanod sa gabi. Nilapitan niya sila na lumalakad sa ibabaw ng dagat at umanyong tila lalagpasan sila. Subalit siya ay nakita nila na naglalakad sa ibabaw ng dagat at inakala nilang siya ay isang multo, kaya't nagsisigaw sila sapagkat siya ay nakita nilang lahat at nasindak sila. Tatapwat, agad silang kinausap ni Jesus ng wika. Lakasan ninyo ang loob. Ako nga, huwag kayong matakot. At sumampa siya sa daong upang samahan sila. At humupa ang hangin. At sila ay lubhang namangha sapagkat hindi nila maunawaan at tungkol sa mga tinapay. Palibhas ay nalalabuan ang kanilang puso. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo. Apo Conching, Happy New Year. Na-miss ko yung pagmimisa dito. Yeah. Ito yung maganda sa ating dambana, yung tahimik. Totoo. Siyempre, yung namang pagdarasal naman, di naman natin napapabayaan yan. Kaya isang kumbaga advantage ang pagdarasal dito sa dambana dahil sa katahimikan. Yun yung maganda dyan. Hindi kagaya sa ibang yung mga bata, laro dito, laro doon. Yung ganun po ba? Tapos bago ka dumating, nagkukwentuhan. Hindi man lang nagdarasal. Yung ganun. Di ba sana kung nagkukwentuhan lang, mahirap, nagchichismisan pa. Yun ang mahirap doon. Anyway, tagal-tagal din tayo hindi nakapag-dasal. No, tagal din. Dahil nga sa sa binandawain. Kaya pasensya na rin po, manhin kung ginawa muna natin 4:30 ang misa natin, pareho lang naman ang biyaya ng alas 6 at saka ng alas 4:30. Anyway, pakitaas nga po kamay lahat ng nakaligo o nakapaligo na sa dagat. Mga naligo na sa dagat. Yung iba hindi pa? Pakitaas po ang kamay lahat ng nakapaglakad na sa ibabaw ng dagat. Ako lang, tsaka si Jesus, ang Panginoon. Tawag niyo na po akong siraulo, pero tayong lahat ay nakapaglakad na sa ibabaw ng dagat. Ano po ang ibig sabihin? Ang dagat, maliban sa pinagmumulan ng pagkabuhay ng mga tao nung kapanahunan ng Kristo Jesus,
pati nga po mga alagad niya, 4 na mangingisda, ay masasabi natin natatakot sa dagat. Bakit? Noon, ang isang paningin po nila sa dagat, dito nagkahari. Sa kailaliman ng karagatan, dito po naghahari ang demonyo. Dito naghahari ang maraming espiritu ng kasamaan. Malinaw po yun. Sa karagatan, sa kailaliman ng dagat, diyan naninirahan, nananahan ang demonyo. Ang iba't ibang mga masasamang espiritu. Ang ating banal na pagbasa ay ang paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng dagat. Kung inaapakan lang ni Jesus ang dagat, at ang dagat ang siyang kumbaga, tahanan ika nga ng masasamang espiritu, tingnan niyo po, ibig sabihin, inaapakan ni Jesus ang iba't ibang kasamaan. Nilalakaran na niya, inaapakan lang ni Jesus ang kasamaan. Nang hindi ka magsinungaling sa halip, sinabi mo yung totoo na nagkamali ka, ang kasinungalingan ay kasamaan. At hindi ka nagpatukso sa yung bang minsan ayaw nating mabunyag yung mga pagkakamali. Hindi baling nabunyag ang pagkakamali mo, pagkakamali natin, upang manatili lang tayong tapat. Totoo. Mga kapatid, inapakan mo na ang dagat, ang masamang espiritu. Naglakad ka na sa ibabaw ng dagat. Amen? Nang hindi mo sinagot ang taong hindi ka nagsalita ng masama sa taong nanakit sa iyo, sa halip ipinagdasal mo na lang siya, naglakad ka sa ibabaw ng dagat. Tinalo mo ang kasamaan, ang masamang espiritu. Nang lumaban ka ng patas sa buhay at hindi ka nagpatukso sa pera, naglakad ka na sa ibabaw ng dagat. Nang hindi ka magsalita ng masama sa iyong kapwa, napigil mo to. Mga kapatid, naglakad ka na sa ibabaw ng dagat. Nandito ka, sa halip na nasa bahay, na sabihin natin hindi gaanong, yung iba kasi mas gusto nila yung nanonood ng, no? Oo, pag walang ginagawa. Nandito ka, hindi ka nagpatukso sa katamaran, mga kapatid, sa oras na ito, inaapakan mo lang ang dagat. Kaya, isang tanong po, isang sagot. Pakitaas ang kamay. Lahat na ng nakapaglakad na sa ibabaw ng dagat. Huwag po kayong mahiya. Aba, ang ibig ko sabihin, kailangan dalawang kamay pa eh. Bakit? Lahat naman po tayo, tinatalo natin ang demonyo eh. Lahat naman tayo mayroong kakayahang apakan, tapakan ang masama. Lahat tayong may karapatan, may kapangyarihan sa ngalan ng ating Panginoon Kristo na hindi magpatukso sa anumang kasamaan. Lahat tayo ay may kapangyarihan sa ngalan ng Espiritong Banal, sa kanyang ngalan, na talunin
ang anumang bagay na hindi nagdudulot ng kabutihan sa atin. Amen? Kaya po kapag tinanong kayo, nakagawa, o kaya pag tinanong kayong, naniniwala ba kayo sa himala? Sabihin niyo po, na may buong paninindigan. Oo. Naniniwala ako sa mga himala. At isa pagpapatunay sa mga himala na nakakapaglakad tayo sa ibabaw ng dagat. Wala nang iba kundi ang patotoo ng ating Panginoon Kristo at ng kahulugan ng dagat nung kapanahunan niya. Ito po ang malalim na tatapot napakasarap na ipinapaabot sa atin ng ating Panginoong Kristo. Na sa Espiritong Banal ng Diyos Ama na kanyang ibinigay, iniwan sa atin, totoo naman, walang kakayahan at wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Kaya ipagpatuloy po natin ang pakikiisa sa kanyang banal na kalooban upang dito pa lang sa lupa madama na natin ang minimithi nating kaligtasan. Dahil ikaw at ako ay hindi naman po 100% masama kahit nakagawa tayo ng kamalian. Hindi po, hindi. Ang mahalaga sa bawat pagkakataon, alam natin piliin ang mga bagay na tunay na magsasabing, ako nga ay anak ng Diyos Ama na may kapangyarihan. Dahil ang aking kapangyarihan ay nanggagaling sa aking amang ganap na makapangyarihan. Kaya ipagpatuloy niyo po, pagpatuloy niyo lang ang pakikiisa sa pakikipagtuligsa, pakikipaglaban sa kabutihan, sa kabanalan, sa katuwiran, sa katotohanan. Sa ngalan ng ating Diyos amang nagkatawan tao na nabubuhay pa rin ngayon at magpasawalang hanggan. Sa inyo lahat, pagpalain tayo ng ating Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsitayo kayo ngayon, mga kapatid. Nagpapahayag ang Diyos ng kanyang kagandahang loob. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga panalangin, ang ating itutugon. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa buong simbahan ng Diyos, upang maging tanda ito ng walang kupas na pagmamahal ng Diyos sa tao, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng bansa, sa buong mundo, upang magsilbing tanda ng krisis at sakuna ang mabuting balita ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga naghihirap at naghihikahos upang magbigay kagaanan ng kalooban ang liwanag ni Kristo sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating lahat na natitipon ngayon upang kapistahang ito ng Epipanya ay magpatibay sa ating pananalig na si Kristo ang puno at dulo ng ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Amang makapangyarihan, pakinggan mo po ang aming mga dalangin. Ang
sapat na lakas at tapang lalabanan ang anumang uri ng kasamaan sa sangkalupaan ay panatilihin mo po sa pamamagitan ng Espiritu ng aming Panginoong Kristo, ang iyong bugtong na anak na siyang naghahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati na ating mga sarili kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mo pong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pagkikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin ay magningning ang karikta ng kadakilaan niyang hindi magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyaw ito, papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal, hinihiling po namin na gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo, itong tinapay ay maging katawan at itong alak ay maging dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo, ito tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay minarapat na humarap sa iyo upang makapaglingkod sa pamamagitan ng banal na misteryong ito. Sinasamo rin po namin na kami lahat na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kami ay iyo ring kaawaan at pagindapating makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tawagin natin siyang Diyos Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan po ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan. Sa kanyang makapangyarihang ngalan, kaya niyang apakan ang ating mga nagawang kasalanan. Kaya niyang alisin ang kasalanan ng salibutan. Mapalad tayo. Mayroon tayong Diyos amang nagkatawan tao na nanatili sa atin sa pamamagitan ng banal niyang Espiritu upang ihango tayo sa kamatayan at aba nating kinalalagyan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan naman po namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sumayin niyo ang Panginoon. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Maraming salamat po, Reverend Father Pete. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Ngayon po ay tatawagin ko po ang isang kapatid nating choir na si Gloria Dinuya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sa gabi pong ito, mapapalad po tayong nagsumikap na makarating sa banal na lugar na ito upang kamtin natin ang presensya ng Panginoon. Isang magandang umaga. Ano po, sa inyong lahat, munti ko na makakalimutan. Umaga nga pala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yan. Alam niyo po, talagang na-miss ko yung lugar na ito. Na-miss ko yung laging yes ni Mother, si Tita Pearl, si Madam. Lahat po kayo, yung pong aking mga best friend dyan. Yung aking mga kumare. At siyempre yung choir, si kapatid na Alan, kayo pong lahat. Alam nyo po, habang kami po ay umaawit doon po sa communion, ako po ay wala po akong nasambit kundi Panginoon, maraming salamat. Sapagkat ito po yung hiniling ko sa Panginoon na makatungo uli sa dambana, bagamat sa kabila po ng sobrang kaabalahan dahil kumbaga sa tayo po ay inilagay ng Panginoon sa isa ring uri ng pagmimisyon. Subalit ito po ay medyo kakaiba sapagkat nandoon po tayo sa sabihin na po natin ito po ay nasa politika. Subalit sabi nga po kung paano ang lugar na ito ay maituturing kong isang paaralan na kung paano tayong lahat dito ay inaaralan. Ako po, sa ilang taon ko na narito, marami po akong karanasan. Marami din mga pagsubok na pinagdaanan. At kung papaano ngayon, sabi nga po ni kapatid na Liway, kapatid, alam mo, napaginipan ko, dinala tayo ng Panginoon sa isang kuweba na punong-puno ng iba't ibang uri ng ahas. Bakit po ganoon ang nasabi? Sapagkat kung paano nga po ang lugar na aming tinunguhan, dito kami dinala ng Panginoon, mahirap po dahil politika, kumbaga ang nakapaloob dito ay politika. Subalit, kung paano ang aking natutunan, dito ko ngayon i-a-apply. Ano ba yung aking natutunan sa dakong ito? Sa aming natunguhan, hindi po ganun kadali. Sapagkat may mga tao na, di po ba, halimbawa kaharap mo, ginagawa mo mabuti, subalit, mahirap po kasi i-please ang tao. Subalit ikaw naman, dahil sa ikaw ay ipakikita mo yung pagiging totoo mo sa sarili. Bagamat hindi man sila totoo, ang mahalaga ikaw sa sarili mo ay nagpapakatotoo. Wala po akong idinadasal. Sabi ko nga sa mahal na apo kanina, sabi ko, Apo, alam niyo po, wala po akong ipinagdadasal gabi-gabi, kundi 2 tao lang. Yun po ay walang iba, kundi ang mahal na apo at ang ating pong punong bayan ngayon na si Mayor. Bakit ko po ito nasabi? Sapagkat 2 uri ng pagmimisyon. Magkaiba, subalit sadyang napakabigat ng nakaatang sa kanilang balikat. Kaya sabi ko, Apo, hindi man ako napupunta rito,
lagi akong nagdadarsal para sa iyo. Sa tuwing dadaan po kami dito, sabay po kami ni Mayor na lilingon dito, siya magkukurus, ako naman po, yung mga kasama ko. Puro yan pong nasa isip ko, yung mga kasama ko. Sadya pong ito ay itinakda ng ating Panginoon. Maging kayo rin, darating yung panahon na kung papaano titignan ng Ama. Ano na ba anak ang iyong natutunan sa paaralan na kung saan ako ang iyong guro sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya habang ako po sila'y umaawit, tumutulo po yung luha ko. Mahirap magsalita. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Walang Sabado, walang Linggo, walang holiday po sa paglilingkod sa bayan. Ako'y nagagalak sapagkat bagamat ako po ay hindi isang professional, ako po ay napagkatiwalaan. Kaya kung papaano naman ang aking natutunan sa dakong ito, na ang aking guro ay ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, yun naman po ang ina-apply ko kung papaano makiharap, tumulong sa mga tao. Alam niyo po, ang lahat ng pagsubok na ating pinagdaraanan, hindi natin pwedeng iyan ay ibaliwala lamang, kundi kailangan harapin, sapagkat iyan po ang magpapatibay sa atin. Ako po, hindi kayo maniniwala, nung ako'y nandito, ang aking pong BP ay 180. Nang ako po ay mapunta doon sa munisipyo, ang nagiging BP ko po ay 220. Pero buhay pa po ako. Ganyang kahiwaga ang Diyos. Minsan po, hayaan nyo na po akong mahaba magsira na po. Ngayon lang naman ako na Alam nyo po, minsan naghihingi po ako ng vitamins. Sabi ko, doktora, bumaba ako sa health center kasi gusto ko tumaba, matabang-mataba. Bigyan nyo po akong vitamin. Doon po pala, dahil doktor, antimano, sinaksakan po ako ng BP, yung bang electric na pang BP. Nakita po doon ay 220 over 120. Ang sabi ko po sa doktor, teka nga, ulitin mo nga, sira yata yung alam niyan, dok Inulit po doon sa manual, 220 over 120. Sabi ko, buhay pa ako, Panginoon. Sabi nila, ilalagay daw po ako sa ICU. Sabi ko, doktora, ba't nyo naman ako ICU? Aba, hindi pwede yan. 220 over 120 ang presyon mo. Inisip ko po, ang asawa ko, noon pong bawian ng buhay, nakaupo lang, 230. Comatose. Sabi ko po sa Panginoon, wala namang taong nabuhay ng habang buhay, di po ba? Maging lingkod ka man, hinirang o isang pangkaraniwang nilalang, lahat po tayo, darating ang takda, mamamatay. Ang sabi ko sa Panginoon, Ama, ihanda mo po ako sa araw na yon, sapagkat walang sino man ang nakababatid sa atin kung